Pero sa awa ng Diyos, punong-puno naman yung kapilya namin. Oo. At saka yung kunting handa ng kasya. Kasi sabi ko sa Panginoon, maraming nagsimba yun. Yun ang bahala sa. Diba, mayroon yan ano na ang ating Panginoon, tumingala sa langit, tumingala sa ating Ama, ang sabi niya, marami pa nga sobra ng mga tinapay. Yun ang nasa isip ko kahapon. Kasi marami talaga. Paano yung, sabi ko, 30 kilos lang ang binili namin manok. Hindi naman namin, sabi ng kapatid ko, ay baka konti lang magsimba kasi pumasok ang iba. Oo, nagdami talaga. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon sa Panginoon na kahit marami ko na pagsubok, no? Pero naano na hindi naman tayo pinabayaan pag tayo ng mga pagsubok. Kaya salamat sa Panginoon na hindi kami pinabayaan at narito tayo ngayon nagsama-sama upang mag-apuri sa Kanya. No? Magandang gabi ulit sa inyo. Palakpakan po natin ang pagpapatutuo ng ating kapatid. At ang sunod po na pagpapatutuo sa ating harapan, Sister Annalyn Cayaban po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dalag niya bata. Mapagpalang gabi ako nasa langit. Sa ating lahat, mapagpalang gabi po. Nagpapasalamat ang sa taong ito kahit pa paano nakaraos. Na lahat ng mga pagsubok, nakayanan. Nawa itong taon, kahit anong dumating na pagsubok, makayanan ng aking pamilya at kayanan kami sa tulong ng Panginoon. Yan lang po, maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating kapatid. At ang huli po na pinagpala ng Panginoon na pumunta po dito sa ating harapan, Sister Malu Gonzaga po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa Jesus Nazareno po. Sa kay Virgin Maria po. At Happy New Year po sa atin, brother and sister. Ako nagpapasalamat po na muli po ako nakatalo ngayon. Matagal na po ako hindi nakatalo po eh. Kasi po gawa nito po, may mga alaga po ako. Kaya minsan po sa live lang po nanonood. Kaya nagpapasalamat po ako. Marami pong pagsubok na dumating. Kaya alam ko po, sinubok lang po ako ng pagkakataon. Kasi po maraming ano po talaga ako ngayon eh. Lugmok na lugmok po ako ngayon eh. Marami po ako pagsubok. Hanggang dumating po yung aking bahay, naging collateral na po. Dahil sa aking mga garanton. Kaya, ayun na po ako nag-line up po muna. Dahil talagang sinubok po. Kaya, naiiyak ko na lang sa gabi. Kaya sabi ng asawa ko, lahat yan, yan, malulutas yan lahat. Kasi sinabi ko na po lahat sa asawa ko na gano'n. Na po kasi talagang talaga po tayo pag maraming utang po. Talagang hindi na tayo hindi na makakatulog po eh. Kasi hindi pa ko sanay na may utang po eh. Ngayon na talaga, nalungkot po ako sa mga garantor ko. Hindi ko naman sila mapilit na magbayad dahil sa kahirapan. Kaya dumating na yung panahon na yung aking yung bahay ko. Ginawa ko kulang ka lang po. Pero noong una, sinabi ko sa asawa ko na nilabas ko po kasi yung aking initsik ko. Sabi ko, asawa ko, ba't nilabas mo yan? Sabi ko, ko muna, i-collateral ko lang muna sa mga utang ko. Kaya sabi niya sa akin, ibinta mo na lang yung bahay para mabayaran yung mga utang. Tapos tumayo na kami dito sa kalungan.
pagsubok na hindi mo kaya nagpasan. Kaya, matatapos ko din po ito. Maraming salamat po. Amen. Praise God po. Tayo na po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Handa na po kung magpuri sa ating Panginoon. Handa na po tayo magpuri. Magsitayo na po tayo lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Sa mga sakta niyo kapatid. Happy New Year! Bagong taon! Bagong buhay! Amen. Sabi ko, hawakan mo yung kamay sa mga kapatid. Kapatid, Huwag mo nang balikan huwag mo nang balikan. ang nakaraan. Ano? Amen po ba? Amen. Sige po, ngayon ay pagbubukas ng ating gawain. Dalangin natin yung mga pupunta ngayon ay samahan ng libo-libong anghel. Amen po ba? Tasan ang mga kamay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng ating pagkakas sa araw-araw at patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan para lang pagpapatawad namin sa mga kasalanan sa amin. At huwag po kami ibigay sa tukso at dyan ang kasalanan sa amin. Aba, Bereng Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ng Diyos, panalangin mo kami ng kasalanan. Ngayon kung aking mamamalaan. Sa nagkakaisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa una, ngayon at pakailanman, magpaswalang hanggan siya ang awit ng pastor. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinalihimlay sa mainang na pastulan at inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang iyong matahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapan. Ang tukod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang ulam. Ito'y ginagawa, nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay lansan, at pati lang sa ulo ay iyong pinaaabang. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Kahit na ang iyo'y tumatahak sa talingan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapan. Ang tukod mo at mamalo, ang gabay ko at sanggalang.
natin sa buhay. Sa kusap ng mga kapatid. Grabe ang taon Grabe ang ng taon. 2024. 2024. Pero, naniniwala ako. Naniniwala. Grabe din. Ang pagpapala, ang kagalingan, ang biyaya na inubuhos ni Jesus Nazareno ngayong taon. Sino pong naniniwala taas ang kamay? Sige, palakpaksan ka sa buhay. Amen. Hallelujah. Taas kamay. Grabe. Grabing bless ang buhay ko. Sabi niyo, grabe. Grabe. Grabe ang naranasan ko. Sino nakaranas na umiyak ng 2024 sa Mindanao? Wala umiyak? Umiyak sa Panginoon. Taas ang kamay. Sa pagkising pala sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe. Sabi mo, woo! Swerte po tayo, nagising pa tayo. Amen? Umabot tayo ng 2023. Amen? Grabe. Grabe. Palakpak sa malakas. Harap sa katabi. Sabihin mo, kapatid. Grabing bless ang buhay ko. Palakpak sa mo. Grabe. Grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagkising ka lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay. Minsan pa grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagkising ka lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe bless ang buhay. Sarap-sarap sa presensya mo. Sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay mo. Jesus, anong hahanapin pa? Masa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ang buhay. Sarap-sarap sa presensya mo. Sarap-sarap sa presensya mo. Sino nagbago sa inyo? Nagbago ang lahat sa buhay mo. Jesus, anong hahanapin pa? Masa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ako. Grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip ka lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe, grabe. Grabing bless ang buhay ko. Kaya Jesus, wala nang hahanapin pa. Kay Jesus, wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Lumalagasan sa akin ng pagpapala. Kahalat ng Diyos ay nasa akin na. Taas mo naman, kay Jesus. Kay Jesus, wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Lumalagasan sa akin ng pagpapala.
pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala. Ibus mo, ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo, ibus saan? Sa banda rito, sa banda rito. Ibus mo, ibus ng ibus mo. Idama niyo ang pamilya niyo. Sa pamilya ko, ibus mo, ibus mo, ibus ang ibus mo, pagpapala mo, ibus mo, pagpapala. Ito, tumulan. Ito, galaw, ito mo. Ito, galaw. Patingin niya ako ng todo. Todo. Patingin ako ng todo. Todo, mas mababa. Todo, pagpapala. Pagpapala mo. Isa pa ito mo. Ito mo. Ito lang ito mo. Todo. Mas mababa. Todo, mas mababa pa. Todo. Pagpapala mo. At sa katabi sa nilo kapatid, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Labas ang buwan, hanap ng kapartner sa nilo. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Sumasayaw sa tuwa, sayaw. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa gala. Sumasayaw sa gala. Sumasayaw. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa gala. Sumasayaw sa gala. Sayaw sa tabi ng kapatid, maganda ka na. Maganda ka na. Maganda ka na. Maganda ka na. Kitang-kita ko. O di ba nakangiti ngayong bagong taon? Amen? Sabihin mo, mayaman ka na. Mayaman ka. I-claim mo na yan. Mayaman ka na. Amen? Mayaman ka na. Kitang-kita ko. Ito yung kailangan ng lahat. Sabihin mo, pinagaling ka na. Pinagaling ka na. Pinagaling ka na. Akin yan. Pinagaling ka na. Kitang-kita ko. Bilang pa kami sabihin mo, makakabayad ka na. Makakabayad ka na. Makakabayad ka na. Makakabayad ka na. Kitang-kita ko. Kaya isayaw mo yan. Amen. Nagagamitin ng Diyos. Ako yan. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Lumulog lang sa gala. Lumulog lang sa gala. Sumasayaw. Sumasayaw sa tuwa. Lumulog lang. Lumulog lang sa gala. Itodo mo. Itodo mo. Itodo lang ito. Kaya itodo nyo yan. Amen? Todo. Pasoba. Todo. Pasoba. Smile. Todo. Pagpapala mo. Paano ba sa buhay? Uli lang ating pinanong sa sarili, diba? Sabi po ng Panginoon, may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan niya, naroon siya sa ating kalagitnaan. Amen po? Kaya yung mga sinabi natin na mayaman ka na, maganda ka na, hindi lang po yan salita. Yes. Amen? Yan ay may pananampalataya habang binibigkas at nakikita at naririnig ng Diyos siya. Amen? Yung mga bawang sa utang, darating mga panahon, kayo na ang magpapautang. Amen? Pero
Amen po ba? Sige po, taasan mga kamay. Salamat sa Panginoon sa bagong taon. Nagising pa tayo. Ginising tayo ng Diyos. Pinagaling tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng lakas ng loob para ipaglaban ang kanyang pangalan, para papurihin siya, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Kung meron lang po tayong sanlibuong buhay, dapat ibibigay natin yun sa Panginoon. Pero ngayon nakilala natin siya, yung oras natin, yung panahon natin, hindi na natin aaksayahin pa, kundi ibabalik natin para maparangalan ang kanyang pangalan. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang purihin ka nang walang humpay. Minsan ba kung meron tayong sanlibong buhay, kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakain, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kapatid, hindi po kailangan ng Diyos ng yaman. Hindi niya kailangan ng ating mga salapi. Ang hinihingi po sa amin ng ating Panginoong Hesus ay oras. Oras, sabi ng awit, natatanging kayamanan, ikaw ay sambahin. Ang tunay po na kayamanan ay ang makarating tayo sa kanya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung meron daw tayong sanlibong buhay, huwag na natin ipagkait ang oras na yan, kundi ibalik na natin sa Panginoon. Dahil mga kapatid, late na po talaga tayo sa pagkilala sa ating Panginoon. Kaya double time sa paglilingkod, ano man ang balakid sa buhay, ano man ang problema. Sabi na ng Panginoon kanina, may pangako ang Diyos, walang pagsubok na hindi naranasan ng lahat. At pagdating ng pagsubok, pag di ka bumitaw sa Diyos, sasamahan ka niya para mapagtagumpayan ito. Hallelujah. Taas natin ng mga kamay. Hawakan ang kamay ng katabi. Habang inaawat ang kanta na ito, namnamin mula sa puso ang mensahe ng Panginoon. Ngayong taong ito, hindi papayag ng Panginoon na hindi tayo magtatagumpay. Hallelujah. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng aming umilangan. Kung mayroon lamang
akin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Gaya ng kahit na hindi napapagal sa pag-alon, puso buhay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang mahirap. Wagas na pagsantay, iyong bibig. Kalakit ng aming gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso buhay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang mahirap. Wagas sa pagsinta, iyong bibig. Kalakit ng aming natatanging kayamanan ko, natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang mahirap. Wagas sa pagsinta, iyong bibig. Kalakit natatanging kayamanan ko, natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang mahirap. Wagas na pagsinta, iyong bibig. Kalakit ng aming bibig. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Maganda po sa pakikinig ng mabuting balita ang gagamitin natin ng ating Brother Arjun Seda. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even if giants come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord, even the giants come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. Jesus, Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay.
Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa akin na iyong ibigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan. Na kami po nawa'y ilayo sa anumang kapahamakan at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami papabayaan. Lagi niyo po kami pataglumayan. Kaawan niyo po kami patawan sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi namin papupulihan. Ika'y lagi namin pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Mabuting balik natin na ayon ng San Luke yung Panginoon. Noong panahon yun, nag-ahari sa mga tao ang panlamig sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalap ng tali ng kanyang panyapa. Nabinyagan na noon ng lahat ng mga tao gayon ni Jesus. Nang siya ay nanalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Lord, we glorify the name. Lord, we glorify the name. We thank you for your goodness, for the message of your word. Lord, we glorify the name. Lord, we glorify the name. We thank you for your goodness, for the message of your word. Salamat sa kabutihan mo sa iyong salita. Salamat sa kabutihan mo sa iyong salita. Salamat sa kabutihan
sa iyong salita. Glory to God. Maaari po tayo. Kulang po yung aking slides. Okay, glory to God. Ito nga napakabuti nyo sa gabi ito, no? Amen. Okay. So, isang magapalang gabi sa inyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Amen. In fact, hanggang silyang ito, fuse na ito ay punong-puno. Amen ba? Punong-puno. Punong-puno ba? Amen? Kung punong-puno taas ang dalawang kamay, ibigay ang malakas palapak para sa atin. Amen? So sa pagkakataon ko, ay samahan niyo po muna ko sa Isabel natin. Let's bow down our heads and put ourselves in the presence of the Lord. David, sure that Holy Spirit, God, find you and we will. But itong Panginoon, salamat po at kami sinasamahan mo. Ito ang hiling na Holy Spirit, the sanctifier, anoint our hearts tonight. Overtake our pride. Holy Spirit, the sanctifier, we pray and we humbly ask to anoint our hearts. Overtake all the impurities in us, O Lord. Holy Spirit, the sanctifier, we humbly ask and pray to lead and guide us. Holy Spirit, the sanctifier, we pray and we humbly ask to empower us tonight. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli isang malakas palapak para sa ating Panginoon sa gabi ito. At nasabi ko kanina, kailan ditong awit nito? Kilala kita? Okay, the song goes this way. Tulog mo na yun. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa. Ha ha ha! Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Amen. Pero may action yan. Alam yung action ito? Alam nyo? Sabay-sabay tayo. Kilala kita. Tulog mo lang gano'n. Tayo. Okay? Tulog ka. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa, lakas. Ha ha ha! Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Okay. Pagkatapos na, hahanap ka ng partner. Utang na loob. Yan na lang ang palagi mong katabi in prayer meeting. Humanap ka naman ng iba. Amen ba? Okay. First song. First song muna. Wala mo nang gagalaw, ha? Amen. Sabay-sabay tayo. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo, Sa iyong mga ngiti, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa, sa iyong mga tawa. lakasan, Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala hahanap ka kita. naman ng iba, lumabas ka dyan. Kilala kita, nakasapan, ikaw ay si Sa Kristo, iyong mga ngiti, sa iyong mga ngiti, mga tawa, sa iyong mga tawa. ha ha ha, kilala kita. Ikaw ay si Kristo, Nagliwanag. nagliwanag ang buhay ko. Uli, hahanap ka ulit ng iba naman sa likod. Kilala kita, O iba, walang kausap mo. ikaw ay si Kristo, Sa iyong mga ngiti, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa, sa iyong mga tawa. ha ha ha. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, Nagliwanag. nagliwanag ang buhay For the ko. third time, hahanap ka naman iba mo naman palagi. Ikaw lang. Kilala kita, Ay, umalis ka naman dyan, sister. ikaw ay
up. Amen. Tago siya po na po. At tayo dadako na sa ating panel sa galing ito. Hayaan niyo muna ako'y magpakilala. Ako po isang professionally professed lay Dominican Order of the Preachers. No? Dito po sa, anong simbahan ito? Napunta niyo na po simbahan niya? Lanaval, Santo Domingo, sa may Quezon Avenue. Kapag kami glory be to the Father and to the Son. Yung Son, nagbabaw kami gano'n. Kaya pag meron kayo nakita ang nagbabaw sa Son, ay Dominican yun. Okay? Kami po laiko. Hindi kami allowed magsuot ng abito, susuot ng mga pari mga gano'n. Pero once we die, pwede kami mag-request na magsuot ng abito. Tapos, after 100 years, mahuhukay kami, naka-abito, hallelujah. Sabihin ako, badal to. Amen. At the same time, ako po ay adopted speaker ng God's Helping Hand Committee sa may Marikina. Okay. At ako po ay isang kasaping speaker ng Servants of the Almighty and Loving Trinity. Pamilyar kayo dito? Okay. At ako po ay si Brother R.C. Salceda. Sandali lang po. Sino taga Bicol? Wala taga Bicol, very good. Kasi Bicol kasi di po ko, wala po akong kaugnayan kay Mayor Salceda. Baka tanungin niyo ko, apelido ko lang. Pero hindi ko alam, baka yung mga nunang si Mayor Salceda. So, ang pagkabatid mo Salceda. Ako po si Brother. Yung OP stands for Order of the Preachers. So, nabibilang ko sa mga katipunan ng mga preachers. Okay? Review tayo. Kasi na, pag ako speaker, talagang nagtatanong ako. No? Noong nakaraang linggo, anong kapistahan ang pinagdiwang natin? No, okay. So, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ni Jesus o kaya sa tawag na Epiphany. Amen? Sila ba'y hari? Hindi sila. Sila yung mga pantas. Ngayon, yung tao doon, pinukulit na tayo ng ating simbahan. Sila mga hari. Walang naglalakbay ng hari na mag-isa lang. Lagi marami kasama yan. Sila yung mga pantas, mga astrologers. No? Amen. Okay? So, kung babalikan natin yung gospel last week, ito ang siyasaad. Nang mabalik ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas. Dito, ha? Okay? At itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. Naka-rely sila sa mga tala. Okay? At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pabilinan ng ganito, sabi ni Herodes. Sabi niya, ibalita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. Alam niyo ang dahilan na si Herodes may masamang balak kay Jesus. Ano yun? Ipapatay. Siyempre, ako lang ang hari. People na anak na hari. Hindi pwede yun. Ako lang ang hari. Okay? Gayon na naman, galak ng mga pantas ng nakita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Sabi rito, pagpasok sa bahay. Brother Art, may nabasa ako. Pagdating saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Ba't ganon, Brother Art, magkaiba ng sabi? Saan ba talaga pinanganak? Sa bahay, sa Sabsaban? Actually, parehong tama yun. Kasi yung bahay ng unang panahon, wala na may kalawang palapag. Yung bahay ng unang panahon, nahagi sa 4 na bahagi. So, imagine ito yung 4 na bahagi. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Doon yung dining, doon yung living, dito yung tulugan, na andito yung sabsaban. Ibig sabihin, sa isang floor, kasama yung sabsaban. Bakit? Kasi yung init na ilalabas ng mga hayop, nagpapainit sa buong paligid. Parang air condition, pero heater ang tawag doon. No? So kasama nila sa isang bahay yung sabsaban. Kaya tama sa bahay, tama rin naman sa sabsaban. Sabi, pumasok sa bahay. So alam niyo na.
Amen ba? Okay, balik natin. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Ano yung mga dala nila? Ginto, kamanya, mira. Okay, no? Nang sila'y pabalik na, sinabi sila ng Diyos po, magitan ng panagib na huwag na silang babalik kay Herodes. Kasi nga may masamang balak si Herodes. At ano nangyari? Kaya nga, nag-iba na sila ng daan pauwing panihis. Now this verse signifies obedience. Sabi mo obedience. Yan. Sumunod sila sa mensahe ng ating Panginoon. So, mahalaga obedience sa bawat kawan. Dito ba may obedience? Amen, no? Natin, no? Obedience. So, mahalaga obedience, mahalaga yung pagsunod. Kaya may tatlong patas sumunod eh. Okay? Balik natin. Okay. So, sa darating na linggo ay isa namang pagdiriwang. Ano yun? Kapistahan sa pagbibinyag sa Panginoon. Malaki na si Jesus. Grabe, lumaki na. Katunayan, nagpabinyag na siya. Okay? Balikan lang natin yung gospel, no? Sa Lucas, Kabanata 3, talata 15 hanggang 6, 21 hanggang 22. Sabi rito, noong panahon niyon, nagahari sa mga tao ang pananabik. Ito ang banda. Okay? Sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit darating na ang kasunod ko. Si Juan yun, darating na ang kasunod ko. Ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. At hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali sa kanyang panyapa. Nabinyagan na noon ang lahat ng mga tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Sa isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ito yung gospel sa susunod na Sunday. Tungkol sa itong gospel ito. Ang gospel ito, ano papatuloy na? Ang pagdaliwang ng pistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Binibigyan siya. Okay? That is number 1. Okay? Number 2, hudyat ito, this coming Sunday na pagtatapos ng panahon ng Pasko. Hallelujah! Tapos na ang Pasko. At tayo papasok na sa karaniwang panahon. So, babalik tayo sa ordinary days, ordinary year. No? So, okay lang kumanta kayo ng pamasko yun, pero this coming Sunday, tapos na ang Pasko. Ligtas na ang mga ninong at ninang. Bumawi kayo next December. No? Kaya nga, ang simbahan naging mahigpit, no? December 1, hindi pa kumakanta ng Christmas songs yan. Wala pang mga decoration dyan. December 16, nakahanda na yung Belen, pero wala pa yung Kristo. Kaya wala pa mga decoration. Okay? Ang pagbibinyag sa ilog Jordan. Okay, tuloy natin. Kaya tayo papasok sa karaniwang ordinary days na. Okay? Anong kasunod ng pagbibinyag? Ano na? Hello? Ano na? Papasok na ang Quaresma. Kasi nagpabinyag na siya eh. No? Quaresma, papasok na. Okay? Tuloy natin. Upang pagnilayan ang ordinaryong pamumuhay ni Kristo. So, magiging ordinary life niya. Okay? So, wala na yung Pasko, tapos na yun. Okay? Kaya nga si Jesus magre-recruit na ngayon. After niya mabinyagan, magre-recruit na siya. Paano kayo? Nag-recruit kayo, di ba? Amen ba? No? Iniisa-isa niya. Yung mga tao, ilan yun? 12?
dalawa. Oh, iniisisin, hindi takin na yung mga taong yun hanggang sa makabuo siya ng 12. Amen. At magkakabay silang naglalakad, umaawit ng sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. May karugtong pa. Sana'y kayo. May palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Sabi ko, kanta, hindi ko sabi takutin niyo ako, ano? So, sabay-sabay sila na namin. Umaawit, no? Umaawit ng sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Ang dala-dala lang pag-ibig. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. May dalawa yung pag-ibig. O nayayam ko, nakita ko na naman si sister. Inero. Yan na naman. Nagbalik tanaw na naman kayo. Pero sabi ng libro kanina, no, kalimutan na muna. Grabe yung pagpapala. Oh, by the way, I like the song. I love the song. Okay. Nangaral ng mabuting balita. Naghiwa-hiwalay sila. Amen. Ikalawa, gumawa ng mga kababalaghan. Ano na yun? Pilay na ka, lakad. Bingi na ka, ringin. Pipi na ka, bulag na ka, patay, buhay, at kamira. Ano pinigil naman? Grabe naman kayo. Patay, buhay, patay. Hallelujah. Grabe. Okay? So, gumawa ng mga himala. Kasama yung mga apostol, gumawa ng mga himala. Amen? Ano ba? Bagaman si Jesus ay anak ng Diyos at may kalagayang pagka-Diyos, ano sabi? Nagpakumbaba siya at nagpabautismo kay Juan Bautista. Take note, Juan Bautista. Iba yung Juan Evangelista. Okay, iba yun, ha? Okay? Kaya, let me just give you three important matters. Number one, ang kahalagahan ng pagbibinyag. Mahalaga ba ang pagbibinyag? Amen. Pag kayo nabinyagan sa Katoliko at umanib kayo sa ibang sekta at nagpabinyag kayo doon, sorry, mas effective yung binyag ng Katoliko. Dahil doon ko yung una na binyagan. Yung iba proud na proud eh. Kala nila pag nabinyagan sa doon, hindi. Una kayo nabinyagan sa Katoliko kayo. Sa ganun kahalaga ang pagbinyag. Okay? Ano na yun? Ang binyag ay isa sa 7 sakramento. Tama ba? Okay. 7 ba sakramento? Hindi nagbago? Sigurado kayo, ha? Na itinatag ni Kristo. 7 sakramento tinatag pala ni Kristo. Yan, isa rito ang sakramento ng binyag. Ano ba? Sakra means banal. Mento means tanda. So yung sakramento, mga banal na tanda. Ilang beses kayo binibinyagan? Sila, grabe naman. Pero pag nag-7 years old kayo, anong tawag doon? Ang tawag? Compare. Medyo tatapikin ang iyong buka. Gising na. Binubuhay ang Espiritu Santo. So, compare. Okay? So, sakra means banal. Mento means tanda. Okay? Ano ang mga bungang biyaya tinatagad natin sa binyag? No? Meron pala tayong tinatagad na biyaya sa binyag. No? Ano ba ito? Isa-isayin natin. Kapatawaran ng kasalanan mana. Alam natin yan. Kanina natin minana? Kay Evan.
Adan, grabe naman yan, no? Minana natin. Pero dahil sa binyag, napatawad tayo. No? Ano ba? Palapakan natin Diyos sa buhay. At kasalanan personal. Kaya ngayon naglalakad si Eva, Lagi naglalakad siya. Sino yung kalaban? Sino? Yung ahas. Sabi ng ahas, lumapit ka kung gusto mo itong kagatin. Di kita sasawayin, alam na alam ko naman. Ito'y gusto ko rin. Sabi ng Diablo, tikman mo. Sabi ni Eva, ay naku, di bawal yan. Magagalit ang Diyos Ama. Hindi. Sabi niya, kunyari lang yun. Tikman mo. Abay, tinikman na. Unang kagat. Parang walang naman. Pangalawang kagat. Doon na nadali si Eva. Pumangatlo pa kagat. Grabe, ang sarap naman ito. Ang tamis. Makapagdala ka para matikman ni Adan. Kaya ako naniniwala si Eva, Pilipino. Bakit ka mo? Sabi niyo, bakit mo? Ay, baluin mo. Kumain na, nag-take out pa. Di ba ganyan mga Pilipino sa pesta? Brother, kaya na, ay busog pa. Apay magbalot. Ay, ito na ang mga grupo ng Sharon. Ayan. So, si Eva, Pilipino yan. Ito na, pinatikman na ni Eva si Adan. Saan mo nakuha yan? Abay, si Adan naman totoo naman, tinikman niya. At doon namulot na sila ay hubad. Nagkaroon ngayon ng manisya. Okay? At tatanungin ng Diyos Ama, nasaan kayo? Anong ginagawa mo niyo dyan? Kami po'y hubad. Sino may sabi kayong hubad? Siya po, tinuro si Eva. Sino nagsabi kagatin niyo at kainin niyo apos sa pinagbabawal? Siya po, tinuro si Eva. Grabe. Kaya ang unang makasalan ay babae. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Amen. So, kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya tayo dapat binyagan. Kaya hindi natin akong baby. Nabinyagan na ba yan natin? Hindi pa. Okay. Kalawa. Nagiging mga ampong anak ng Ama, kaanib ni Jesucristo at templo ng Espiritu Santo. Itong katawan pala, temple of the Holy Spirit. Kaya brother, huwag kang naninigarilyo, ha? Makakainis ka. Brother, huwag kang umiinom ng alak, ha? Makakainis ka. Sister, huwag kayong marites, ha? Nakakainis ka. Yung katawan, temple of the Holy Spirit yan. Amen? Ano pa? Sa pamamagitan ng tubig ng binyag, ang ating makasalanan ay nalilinis. Amen. Hallelujah. Pero dahil aminin natin ng kasalanan, ang kalaban lagi na andyan. Naniniwala ko yung nandyan. Amen. Amen. Ngayon pa lang, gumagana na. Ano sabi? Matulog ka. Huwag kang makinig dyan. Hindi totoo yan. Kaya yung minsan pag nagtotoo ko ang awit ano yun, alam yung nakang-mayaman na, bigla na ganun, laban, bawi. Laban, ganun kalaban, no? Okay, tuloy natin. Sa pamamagitan ng tubig kapag binyag, may pagkakalog sa atin ang grasya ng Diyos. Hallelujah. Yung blessings. Amen. Kaya nga mahalaga tayong nabinyagan sa Katoliko. At huwag ka nangangaling utang na loob, ha? Bago kayo umalim sa ibang sekta, pag-aralan niyo muna yung aral ng Katoliko. Amen. Hindi yung may gumawa ng himala. Doon ako, maganda doon. Hindi yung magaling na bumas ng Biblia. Doon ako, magaling mga tao. Pag-aralan niyo muna yung aral ng Katoliko. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon.
Okay? Ikalawang punto, tatlo ito sa dapat sandal nyo. Ang pakikibahagi sa pamilya ng Diyos. So tayo ay nakikibahagi sa pamilya. Tulad nito, nakikibahagi tayo. So magitan ng prayer meeting. Amen ba? Paano tayo nakikibahagi? Alam din natin. Ang sakramento ng binyag ay nagsisilbing pinto, door opener pa nito sa ating pananampalataya. So, yung panambinyag, gate opener pa yan, door opener pa yan sa ating faith. Kaya mahalaga pala ito, no? Ano pa? Tayo ay nakikibahagi sa pamilya ng Diyos at sa bayan kumakatawan sa simbahan. Sino mga nag-prex? Nag-prex na. Ay, di pa kayo nag-prex na. So, alam niyo, ibig sabihin ng simbahan na maliit, simbahan na malaki. Alam niyo, kayo na. Ano ba itong simbahan na ito? Pag sinabi, yung mga prex ha, alam na ito. Pag sinabing simbahan, small s, ang tinutukoy ay structure. Ito, simbahan ito. Structure yan, no? Pero pag sinabing simbahan, capital S, ang tinutukoy ay sino? Tayo. Tayo ang simbahan. Amen. Kaya huwag kayong marites dyan, ha? Huwag din kayong kung ano binabalik sa ibang tao. Temple of the Holy Spirit. So tayo ang simbahan. Tayo pumasok sa simbahan. Yung mga nag-prex yan. Sister, gusto magalit ng prex. Amen? Ano ba? Ang sakramento ng binyag ay tinatawag na pinto para sa pananampalataya. Okay, ikatlo. Ano yung una? Very good. Ano yung pangalawa? Very good. Katoliko nga kayo. Bakit? Sabi ni Brother Eli Soriano, kami ang dating daaman. Oh, grabe. Nag-react yung mga iglesia. Kasi excuse me, kami ang tamang daan. Hallelujah. Mga Katoliko, ay naku, napakayabang ng Katoliko. Mas bayabang sa kanila. Brother Eli Soriano, dating daan. Iglesia ni Cristo, tamang daan. Katoliko, walang natatandaan. Kaya pa ako nagsasalita, wala kayong natandaan. Kaya nga mahalaga nagtutok ng ganito eh. Ano yung una? Sabi na, wala kayong natandaan. Ano yung una? Kahalagahan ng binyag. Ngayon, sa wakas, hallelujah, may nakatanda. Ano yung kalawa? Ang bilis mo. Balikan natin si sister. Ang bilis mo kasi. Walang pagalitan pa ako. Okay. Ano yung pangalawa? Ayun, okay. Tayo ay nakibahagi sa pamilya ng si brother kasi ang bilis mag-shift ng ano. Okay, sister, pasensya na ha. Kasi ba't naman, alam nyo, picturean nyo lang kasi kung may cellphone kayo. Hindi naman kayo magsusulat dyan, picture na gano'n. O, ayan, nilabas yung sister kanyang Apple ba yan? Ano bang ano yan? Ano bang cellphone yan? Mukhang bagong-bago. Mukhang pinamastumpay sa okay na? Pangalawa, okay, picturean. Okay na? Okay na. Okay, dapat tayo sa pangatlo, panghuli. Okay. Ikatlo, ang mission nating mga Kristiyano. Aba, may mission pala tayo. Amen? Nabinyagan, nakikibahagi sa ating simbahan, at may mission tayo. Katunayan, tatlo ang ating mission. Unang-una, priestly mission. Ano ibig sabihin yan? Sapagkat tayo ay inanyanang Panginoon na gumawa ng mga sakripisyo. Amen. Saan best gumawa ng sakripisyo? Banal na misa. Kaya lang sa banal na misa, pasaway kayo. Bakit? Si Father, tinaas yung hostya. Ayan. Anong ginawa mo? Yumubog ka naman. Binawa ni Father, tuminganak ka, nasa hanapon ka. Si Father, tinaas yung host. Anong ginawa mo? Yumuko ka na naman. Binawa ni Father, wala ka na.
Pag tinaas ni Father, during consecration, tingnan mo. Bakit? Kasi sa consecration, yun yung best na humiling ka sa Diyos. Kaya sabi sa kapatid mo, kapatid, sabihin mo kapatid, huwag kang pasaway. Nadadamay ako eh. Pag tinaas yung host, tingnan mo, Lord, may sakit yung tatay ko, pagalingin mo naman. Amen? Sino nagmisa kanina? Walang nagmisa kanina. Okay. Tinaas si Father yung host niya, di ba? Ito ang aking katawan. Anong ginawa niyo? Tinignan niyo ba? Tinignan niyo. Humiling ka, Lord, sa taon to sana pagpalain mo. 2 beses ka nang hihilingin, kaya huwag palagpasin mo. Tinaas yung host, yung kalis, humiling ka. Lord, mag-i-exam yung anak ko, tulungan mo naman makapasa. Alam niyo na, grabe. During consecration yun ang ginagawa, kaya nga ako, pag tinaas ang host niya, talaga nakatinig ako. Pag binaba, tsaka lang ako, dapat naman, dami ata aso doon. Okay? Okay, upang ipamahal sa ating kapatid loob, lalo-lalo sa mga nangangailangan. Itong Pasko, nagbigay ba kayo? Nag-giving ba kayo? Kaya di ba? Kami mag-asawa, 25, no? Naghahanda kami ng 25 na lunch, nakapack. Tapos nagdadrive ako. Pag may nadaanan kami pulubi, brother, Merry Christmas po. Pag may nadaanan kami sweeper, sister, Merry Christmas. May kasama tubig, siyempre yun. Pero ngayon, naubuhon na, hindi kami nakapagpa-reserve. So, ginawa kami, kami ng siopaw. Namigay kami sa mga kung sino madaanan namin. Yearly ginagawa namin yun. Nangangailangan. At alam niyo ba, tuwing bagong taon, usually kami mag-asawa, magkahawak ng kamay, ganyan kami. 11:57. Ganyan kami. 11:58, malapit na. 11:59, isa na na. 12 o'clock, amen, hallelujah. Alam niyo kung bakit? Ask me why. Ask me why. Okay. Kasi tinulot ni Lord na makatawid kami 2024 patungong 2025. Katulad ninyo. Amen? Hindi ba blessings yun? Tandaan nyo, marami tayong kasama last year na hindi na natin kasama ngayon. Bakit? It was their time. Pero ikaw, tinulog ni Lord na makatawid sa taong ito, biyaya yun. Tapos ayaw mong umatin ng prayer meeting. Sabi sa kalabi mo, kapatid, narinig mo yun. Makonsensya ka naman. Palapakan natin Diyos sa buhay. Amen? So, biyaya ito, makatawid tayo, nakita-kita tayo. Amen? Sino na kasi siguro bukas makalawa, mag-iisip pa tayo. Wala na. Pag sinabi ng Lord na, time mo na, sorry, hindi ka na rito, bakit ka na rito. Pero hindi mo, ang sarap sumayo, di ba? Nagpupuri. Ang kita rin natin. Presley, ikalawa, prophetic. Ano yung prophetic na yan? Sapagkat tayo inaasahan, ipahayag at ituro ang matuwid na pamumuhay ayon sa pamantayan ng ating Diyos. Parang preaching. Kaya ito ginagawa ko. Pero hindi naman kailangan maging preacher lahat. Minsan sa kapitbahay, kakilala, pwede mo yung maging tagapagpahayag ng mabuti ba. Brother, atin ka naman, may prayer meeting every Friday dito. Sister, atin ka naman para mag-bless ka naman. That is one way. So, prophetic. And number 3, kingly. Hallelujah. Ano man to? Sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan upang mamuno ng may kababaang loob. Take note, ha? Kababaang loob.
bawal sa langit ang mayabang. Amen ba? Kaya kita mo yung Ebanghelyo? Di ba? Yung kamelyo kailangan lumuhod para makapasok sa pinto ng langit. Kapag hindi ka luluhod, sorry, hindi ka makapasok sa pinto ng langit. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kabangalong at paglilingkod sa kapwa. Mahalaga yun, hindi pwede sarili mo lang. Mahalaga yun, hindi pwede ikaw lang. So ano yung tatlo? Ito na naman tayo, nakalimutan na lang. Ano yung una? Priestly. Ikalawa, prophetic. Ikatlo, kingly. Yan yung tatlong tungkulin natin bilang mananampalataya. Kaya napakalaga ng binyag dahil diyan tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon upang maglingkod sa Diyos. Amen ba? May natutunan ba? Amen. Sana pagbalik ko. Kasi nga, ako yung speaker na masalutan. No? Okay, tayo tumayo sa pagkakataon ito, bro. At tayo aawit. Pagpuri sa ating Panginoon. Dear the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, we praise you, we glorify you, and we worship you, Lord. Lord, salamat po sa taong ito, Panginoon. Tinulot mo na kami makakawin. Lord, salamat po sa taong ito. Tinulot mo kami magkasama-sama muli. Lord, salamat po sa taong ito. Tinulot mo kami makapaglingkod uling, Panginoon, sa iyo. Lord, sa taong ito, anong ining bigyan mo kami ng patuloy ng kalakasan para naman, kalakasan espiritual, upang patuloy kami maging karapat-dapat na maglingkod sa iyo, Panginoon, nang walang pasubali, nang walang pagdududa. Sa taong ito, Panginoon, pagpalain mo kami financially, materially, upang magamit namin tulong sa aming paglingkod sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, sana way sa amin ito ay mapapuringan ka namin. Papasalamatan ka namin. Amen. Hallelujah. In Jesus' name, we praise you. We worship you, O Lord. We worship you, O Lord. As we sing, ang puso ko'y linululog sa'yo. Kumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisa. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapababa, Panginoon, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa kapalikawin ang Panginoon, ang puso ko'y dulog sa'yo. Nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Lord, pag-inapatin mo, Panginoon, pag-inapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan
sa pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mapuring pagsamba. Mawaring ka, O Diyos, ngayon ang langit sa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulutan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mapuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon ang kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon ang kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon ang kailanman. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Palakpak namin kasamang amen. Palakpak natin kasamang praise the Lord. Palakpak kasamang hallelujah. At pinakahuli. Nay, wala na pa. Hallelujah. So, isang magpapalang din po sa inyo lahat. Thank you, Brother. God bless. Because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Palakpakan natin ang Panginoon. Patuloy po tayo mag-aral ng mga kaluluwa papunta sa kanan ng Panginoon upang mapuno natin ang simbahan ito. Amen po ba? At sa Holy Week po, kahit malalim pa, pinaghahanda na po na may dapat meron kayong bitbit na dalawa. Magkakaroon po tayo ng CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar. Amen po ba? Isang buong araw po yun na maghapon. Yung venue to follow. Amen po ba? At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo umawat sa Panginoon, ang Pasko'y sumapit. Hallelujah. Ang Pasko'y sumapit, tayo ay magsiyabi ng mga nagkakibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, malibat luhangan nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging ngalay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan
langit, tayo ay magmahalan. Aking sundin ng iyong aral at magmahal ngayon kahit hindi Pasko ay Pasko, Pasko. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tayong araw namin pinakalimutin. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig na nahari. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na mawalhati, ang pag-ibig ang siyang naghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhito ng pagbalito, dihito ng ating nando. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, kami na mamaspinsan na. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko, at masaganang bagong taon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko, at masaganang bagong taon. Ang pagbati, ang pagpapalihandog sa iyo, sa lahat ng mahal ni Kristo. Ang pagpapalihandog sa inyo, nagmula sa aming puso. Ang pagpapalihandog sa iyo, sa lahat ng mahal ni Kristo. Ang pagpapalihandog sa iyo, nagmula sa aming puso. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless us all po sa kanang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. God bless us all. Happy New Year. Gang!